na-highlight niyo po dito yung importance ng pag-aawitan po natin ng mga Kristiyano. Nagkakaisa tayo, mga kapatid, sa isang napaka-importante, sa pinaka-importanting part ng pagtitipon natin. Hindi po yung pag-aawitan natin sa ating Panginoon. Then the next one, dapat i-engage natin yung puso po natin. Di ba po? Pag umaawit tayo, mga kapatid, hindi lang basta yung boses yung pinapagana po natin, kundi yung puso po natin. Di ba po? Sabi diyan sa manuling, sinabi ng Apostle Paul, making melody in your heart to the Lord. Sing allows believers to express their emotion, devotion, and gratitude to God in a powerful way. Diba? Pag umaawit tayo, ina-express natin yung kagalangan natin, yung pagpapasalamat natin sa ating Panginoon bilang mga Kristiyano. Then singing is a means of honoring and glorifying God. Amen po mga kapatid. Diba? Every time na umaawit tayo, tandaan po natin, lagi natin ino-honor yung ating Panginoon. Every time na umaawit po tayo. Kaya sa atin sa umagang ito, hindi po mahalaga kung konti ilang yung ganda ng boses natin. Huwag natin sabihin bakit, huwag natin yung konti ilang yung ganda ng boses natin. Kaya po, ang mahalaga mga kapatid, yung puso natin kung paano tayo umawit eh. Kaya kapatid, kung yung number natin dito ngayon, sana ganun din yung sana yung mapakinggan na. Lahat tayo umawit, huwag yung sabihin na, Brad, hindi naman maganda masyado boses mo. Huwag po mga kapatid. Umawit mo tayo, malagay yung puso mo kung paano mo umaawit sa Diyos. Kaya kung ilan yung number natin dito, dawa mamaya, ganun din yung number na umaawit. Diba po mamaya kasi, napakarami natin, kalahati lang yung umaawit. Diba po? Sana nawa, ganun po yung mangyari po sa atin sa umaga ito. Ngayon, ano naman po yung purpose ng pag-aawitan natin? Diba po? Siyempre po, hindi po tayo umaawit sa wala lang. Umaawit po tayo dahil meron po tayong layunin o may purpose po tayo. Una sa lahat, singing is a form of adoration and praise, honoring God and acknowledging His greatness. Una sa lahat, kaya umaawit tayo mga kapatid, ina-acknowledge natin yung lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa buhay po natin. Hindi nga natin mabilang, kaya ina-express natin sa pag-awit po natin bilang mga Kristiyano. Pangalawa, edification. Edification, sing together, strengthen believers, imparting biblical truths, and encouraging spiritual growth. Amen po mga kapatid. Alam niyo po yung sa Walter Mark, nag-aawitan po tayo. Sabi sa mga ibang comments na dumadaan, maganda po yung pag-aawitan po natin. Nakaka-edify daw po. Sa atin din po mga kapatid, pag nag-aawitan po tayo, na-edify po tayo. Sino po bang hindi na-edify dito pa nag-aawitan po tayo? Lahat po tayo mga kapatid. Na-edify po tayo. Bakit po? Para po tayo nasa laik ngayon eh. Yan po. Pangatlo, spiritual refreshment. The act of singing can renew, revive, and encourage the soul, reminding believers of God's faithfulness. Ngayon, every time na malungkot tayo, minsan-minsan malungkot tayo, minsan napapaawit din tayo sa ating Panginoon. Ngayon, pag umaawit tayo, nare-revive tayo. Nare-renew yung mga faith natin bilang mga Kristiyano. Diba? Minsan kasi lumalay na yung faith natin. Kaya minsan napapaawit tayo. Kaya every time na umaawit din tayo mga kapatid. Kaya ang daming magandang kanta sa natin mga kapatid eh. Sa Bible. Isa dyan yung message ng kanta, iniintindi po rin natin
Di po, how deep the Father's love, di ba? Gaano? Then yung Great Redeemer, yung Jesus paid it all, then yung Lead Me to Calvary, then yung Hymn of Heaven na mamaya-aralin natin. Maganda po yung message. Then the greatest command, which is yung inawit natin. Then give thanks and count your blessings. Halos lahat ng kinakanta natin mga kapatid, o halos talaga, galing po sa Bible. Ngayon, sino po ba yung author ng ating Biblia? Di po yung ating Panginoon yung only a holy God. Di ba po? Inaawit po natin yan. Kaya every time, sa evangelism, and may purpose yan. Sa edification, para i-honor yung ating Panginoon, ayun po yung purpose ng pag-aawitan natin. Hindi po tayo umaawit ng walang lang. Yung boses po natin, mga kapatid, individual po na boses po natin. Pag pinagsama-sama po natin yan, powerful po yan. Kaya ni-encourage tayo sa umaga ito, umawit po tayo lahat. Wag po tayo mahiya sa katabi natin kung konti lang yung ganda ng boses natin. Ang mahalaga mga kapatid, umaawit tayo ng may buong tuwad galak sa ating mga puso. Amen po ba mga kapatid? Then the last point po natin, yung when we succeed in life, we sing to express our gratitude. Alam niyo po sa buhay natin, pag may na-achieve po tayo sa buhay po natin, o meron tayong nakakamtan, o may natatapos tayo sa buhay natin, isang sarap na lang umawit sa Panginoon para ma-express yung gratitude natin. Alam niyo po si Moises, in Exodus chapter 15, verse 1 to 18, hindi na po natin babasahin at mahaba. Yung paglabas po nila dun sa bayan ng Egypto, umawit po silang papuri sa Panginoon eh. Pati pa nga po yung kapatid niya si Miriam. Umawit po siya. Ang sabi doon sa Exodus chapter 15 verse 1 to 18, lahat ng kamanghamanghang ginawa ng ating Panginoon, inawit po ni Moises po doon. Lahat ng papuri, ang sabi ni Moises, ibinibigay niya sa ating Panginoon. Kaya sa ating mga kapatid, sa oras na ito, nawa umawit po tayo na may buong puso sa ating Panginoon. Minsan kasi mga kapatid, ang tao, unfair pagdating sa Panginoon eh. Bakit po? Sa video pag umawit yung Kristiyano, gusto makakuha ng 100. Tama po. Wala na po gusto makakuha ng mababa eh. 100 laging gusto nating makuha sa video Ngayon, anong gagawin ng tao? Siyempre, kakanta siya ng 100% din para makuha ng 100 na grado. Nawa, ganun din tayo sa Panginoon mga kapatid. Di ba po? Kung gusto natin sa video gusto natin makuha ng 100% at 100 na score at binibigay natin 100%. Ganun din tayo sa oras na ito mga kapatid. Ibigay natin 100% na pag-awit natin, which is yung buong puso natin sa Panginoon. Diba? Huwag tayo maging unfair mga kapatid pagdating sa ating Panginoon. Bakit po tayo pinapractice natin yung mga pag-aawitan sa pagkakataon natin? Alam niyo mga kapatid, sa may Revelation, chapter 5, verse 9 to 14, pinapakita sa atin yung glimpse mga kapatid, kung anong gagawin natin sa langit. Mag-aawitan na lang po tayo. Kung dito sa lupa, hindi mo kaya umawit. Di ba po? Paano pa sa langit? Di ba po? Kaya itong earth mga kapatid, training ground po natin to. Pinapreserve po tayo ng ating Panginoon para daw sa langit. Kaya pag sinabing umawit tayo, may tuwag kalak sa ating puso. Umawit po tayo. Mga kapatid, huwag nating sayangin yung pagkakataon natin itaas yung ating mga boses, mga kapatid, sa pag-awit. Ngayon, isa kasi nagiging reason ng iba, pero hindi maganda boses ko eh. Sabi ko mga kapatid, sabi nga ni Samuel sa sulat niya, hindi tumitingin ang Diyos doon sa tao, kundi sa puso ng bawat tao maawit. Di ba po? Sa ating sa pag-awit, hindi naman nagmamatter kung anong ganda ng boses natin sa ating Panginoon. Maganda nga yung boses natin, hindi naman yung galing sa puso. Wala din. Di ba po?
Maganda man yung boses natin o konti lang yung ganda ng boses natin. Ang mahalaga galing sa puso natin. Kaya pong sabi dito sa may Psalms chapter 92, verse 1 and 2, "It is good to give thanks to the Lord and singing and praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness in every night." Yan po. Yan po nawas tayo mga kapatid bilang mga Kristyano. Kaya bilang pagtatapos sa umaga ito, make sure na naman lumabay at devotional lang ito. Singing is a form of worshiping our Lord, mga kapatid. So anong gagawin natin? Lift up our voices and sing with all our hearts to the Lord, mga kapatid, sa umaga ito. Kaya sa umaga ito, mga kapatid, yung bilang natin, nawa ganun din yung bilang kapag tumawag po tayo. Bago po natin